Kamakailan lamang ang presyo po ni PiCoin ay bumagsak po sa ilalim ng 0.60 na support level. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ano po ang posibleng mangyari sa presyo ni PiCoin sa mga susunod na araw o buwan? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng mga mahalagang detalye, maging ang epekto nito para sa atin bilang mga traders at investors ni PiCoin. Yan, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, gaano nga ba kababa ang maaring ibagsak ni PiCoin? Mula po sa dating pinakamataas na presyo nito na $2.98 noong February 2025, ngayon ay nasa 0.56 na lamang ang presyo ni PiCoin. Ibig sabihin ay bumaba na po ito ng mahigit 77%. Napakalaking pagbaba nito sa loob lamang ng ilang buwan. Isa sa mga tanong ngayon ay babagsak pa ba ito ng hanggang 0.50 o may pag-asa ba bang makabawi ito sa kanyang pagkakabagsak? Ngayon ay ano po ang dahilan ng pagbagsak ng market cap ng Pi Network? Ang market capitalization ng Pi Network ay bumagsak na rin mula sa halos $20 billion patungo sa $4.66 billion. Isa po sa mga pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na pagdami ng supply ng PiCoins sa market. Sa loob ng isang taon ay mahigit 1.5 billion na PiCoins ang maaring ma-unlock na siyang magdadala sa kabuuang supply nito sa 8 billion tokens. Kapag marami po ang supply ng isang cryptocurrency, ngunit hindi ganun kataas ang demand, malaki po ang posibilidad na bumaba ang presyo nito. Yan. Ngayon ay bakit wala pa rin ang PiCoin? Bakit hindi pa rin available ang PiCoin sa mga malalaking exchanges? Ayan. Sa kabila ng malakas na suporta ng community, hindi pa rin listed ang PiCoin sa mga malalaking crypto exchanges tulad ni Binance, Coinbase at saka Kraken. Ang kakulangan po ng exchange listings ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi lumalakas ang demand para kay PiCoin. Halimbawa ay 2 beses nang hindi pumasa ang PiCoin sa vote to list initiative ni Binance dahil po sa mga issues sa transparency at saka regulatory compliance. Dahil dito ay mas mahirap para sa mga bagong investors na bumili ng PiCoins na lalo pang nagpapababa sa presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators natin dito. Ayon po sa mga technical indicators, mukhang patuloy pa rin ang nararanasang bearish trend ni PiCoin. Ang Relative Strength Index or RSI po nito ay nasa 32.03 kung saan ay malapit na sa oversold territory or zone. Ibig sabihin ay maraming nagbebenta ng PiCoin kaysa sa bumibili nito. Bukod pa rito, ang Moving Average Convergence Divergence or MACD ay nasa negatibong teritoryo kung saan ay nangangahulugang hawak pa rin ng mga sellers ang control sa market. Sa kasalukuyan, nasa ilalim po ng 50, 100 at saka 200 Exponential Moving Averages or EMA ang presyo ng PiCoin, isang sinyalis ng malakas na downtrend. Kung hindi po makakabalik ang presyo ni PiCoin sa 0.60 na isang support level, posibleng bumaba pa ito hanggang sa 0.50. Pero kung magkakaroon po ng pagbabago sa market sentiment, maaari itong muling umangat sa presyong 0.65, 0.70 or higit pa. Ngayon ay ano naman po ang nararamdaman ng Pi Network community? Ayan, dahil po sa patuloy na pagbaba ng presyo, ang maraming mga Pi Network supporters ang nagiging frustrated. Maraming investors ang nagtatanong kung kailan talaga magkakaroon ng malinaw na direksyon ang Pi Core team pagdating sa exchange listings, token utility at saka mainnet developments. Bagamat patuloy po ang Pi Network sa pag-organize ng mga events tulad po ng Pi Fest at pagpapalawak ng merchant adoption, hindi pa rin ito sapat upang maibalik ang tiwala ng mga investors. Marami pong mga Pi miners ang pakiramdam ay naisantabi, habang ang mga bagong holders ay nagiging mas mabilis na nagbebenta ng kanilang tokens na lalo pang nagpapabahala sa presyo nito. Ngayon ay may pag-asa pa ba
para makabawi or makabangon itong si PiCoin. Ayan, sa kabila ng lahat ng negatibong balita, may ilan pa ring mga analyst na naniniwala na may chance pa rin na makabawi ang PiCoin. Ang isang matagumpay na listing sa isang major exchange tulad po ni Binance or Coinbase ay maaring magbigay ng malaking boost sa presyo nito. Bukod pa rito, kung ang Pi Network ay magiging mas transparent at saka compliant sa mga regulasyon, mas maraming investors ang maaring magtiwala rito. Ayon po sa technical analyst, ayon po sa ilang mga technical analyst, posibleng magkaroon daw ng bullish reversal kung ang presyo ni PiCoin ay mananatili sa support zone na 0.50 hanggang 0.57. Subalit kung patuloy po ang negative sentiment, mas mataas ang tsansa na manatili sa downtrend ang presyo nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Yan, para sa atin ay kailangan po nating maging maingat sa ating desisyon kung magho-hold pa tayo o magbebenta ng ating PiCoins. Dahil hindi pa rin ito listed sa mga major exchanges, mahirap pong makahanap ng mataas na demand para rito. Dagdag pa rito, ang patuloy na pagtaas ng supply ng PiCoins ay nagiging dahilan ng pagbagsak ng presyo nito. Yan, kung long-term holder po tayo at naniniwala po tayong may potensyal pa rin ang Pi Network sa hinaharap, maaaring hintayin po natin ang susunod na mga developments bago po tayo magdesisyon. Ngunit kung naghahanap po tayo ng short-term gains, maaaring hindi ito ang tamang panahon para umasang tataas agad ang presyo ni PiCoin. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang Pi Network ay meron pa ring malaking potensyal, pero sa kasalukuyan ay marami pa itong kailangang dapat ayusin, lalo na ang kanyang transparency, regulatory compliance at saka exchange listings. Ang presyo po nito ay patuloy na bumababa at ang pagtaas ng supply ang siyang naglalagay ng pressure sa value nito. Kung hindi agad maa-address ang mga issue na ito, mahirap pong asahan ang biglaang recovery ni PiCoin. Ang pinakamagandang gawin po natin bilang mga investors ngayon ay ang manatiling updated, pag-aralan po natin ang market trends at wag po tayong gumawa ng desisyon base lamang sa ating emosyon. Tandaan po natin, ang crypto market ay volatile, kaya lagi po tayong maging maingat sa anumang investment na ating papasukin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.